Okay. So again, cytopathology, cyto means cell, and cytopathology came from the Greek word kaitos, katos, referring to study. So, in contrast sa histopathology po natin, itong cytopathology, ang sample po na ino-obtain natin is same sample cells or pre-cell sample po siya or tissue fragments lang. Unlike histopathology po kasi, ang sample na kinuha natin is full tissue. Again, ang sample na kinukuha po natin is full tissue po. Ito po, pre-cell lang or tissue fragments lang. And ang pinaka-common or common na example natin dito sa cytopathology is yung ating pap smear. Okay, pap smear ang pinaka-common application ng cytopathology natin. So, ang pap smear is a screening tool. Ano, hindi pa rin ba? Opo. Pwede pong faster to, Na, ma'am. Pwede pong faster to, ma'am. Hindi po ganun kasi ka-clear. Medyo, mas lumalaki po yung nauna. okay, sige. Okay, ito. Okay na? Mas okay ba? Okay, so again nga, okay na. So again, in contrast to histopathology, si cytopathology po, cyto means cells, so ang sample po natin dyan is cell or yung tissue fragments lang. Sa histopathology po kasi, ang tinistudy natin or yung sample na ino-obtain natin is whole tissue. Ito, si cytopathology, ang ini-study niya is cell lang, ito, itong cytopathology, cell lang, si histopathology, whole tissue. And ang pinaka most common na application ng cytopathology natin is the pap smear. Okay, pap smear po ang pinaka common example ng cytopathology natin. So si pap smear is a screening tool used to detect the precancerous cervical lesion that may lead to cervical cancer. Okay, so mamaya makikita natin yung mga different method para makuha po yung specimen na ganyan, no? And sabi nga dito, ang nag-found po ng cytopathology natin is si George Nicholas Papanicolaou. So, ang stain na ginagamit po for pap smear is Papanicolaou stain na galing po doon sa apelyido ni George Nicholas Papanicolaou. Okay? So, next natin, we have two method. Okay? We have two method on collecting cells. For cytopathologic analysis natin, we have exfoliative cytology and yung interventional cytology. So, unahin muna natin si exfoliative cytology. Sa exfoliative cytology, ang ginagamit natin dyan is yung desquamated cells. Okay, yung mga cells po dyan. Pero meron tayong two types ng exfoliative cytology. We have spontaneous exfoliation. Sa spontaneous exfoliation, ino-obtain po natin na sample dyan is natural na nasished po ng katawan natin. No? Yung spontaneous exfoliation, again, naturally na natatanggal ng katawan natin. Hindi tayo gumagamit ng ibang instrument para makuha or ma-obtain yung sample na yun. Halimbawa, yung sputum. Natural mo kapag may sputum ka, naturally kapag umupo ka, malalabas mo yung plema o yung phlegm mo. So, ganun yung spontaneous exploration, yung sputum ng sample natin. Ano pa? Yung dead cells. Dead cells or dead skin natin. Lalo na yung mga dry skin, di ba? Natural po yan, hindi mo na kailangang kayudin. Naturally na natatanggal po yan sa skin natin. Yun yung mas spontaneous exploration. Yun yung na ini-scrap off doon sa example mo na ini ka sa yung pap smear. Bago mo kasi ma-obtain yung pap smear, kailangan mo muna siyang i-brush. Okay.
Okay, so okay pa ba yung sound? Apo, ma'am, okay na po. Okay. So, yun nga, sa mechanical exfoliation, is spontaneous, naturally na nasished ng katawan natin. Ito is mechanical, kailangan mo pa ng instrument, like kailangan mo pa siyang i-scrape, i-brush. Ayun nga, example natin si Pap smear. Sa Pap smear, kailangan mo muna siya. Meron tayong ginagamit na parang, ano tawag dito, tagakuha. Di ko alam kung spatula yung para makuha po yung cell na nandun sa ah, surface nung cervix ng babae. Ayun yung example ng mechanical exfoliation natin. So, next natin, we have intervention cytology. So, sa intervention cytology, ibig sabihin, gumagamit tayo ah, ng sa katawan natin. Okay, intervene into the body of the sample collection. And example niyan, we have fine needle aspiration. Katulad lang siya sa histopathology natin ng needle aspiration, na gumagamit tayo ng needle to aspirate or to mga cyto gamit na yung needle, 23 to 27 gauge, usually yung ginagamit. Ito, attached to a syringe is to collect cells from lesion or muscle in a various body organs by micropouring, often with the application of negative pressure. So, same lang naman po sila na procedure na kailangan mo using needle, i-insert mo siya or i-introduce mo siya sa masses, then isa-sanction using the negative pressure. Okay? So, under po ng ating intervention cytology, that step, doon sa fine needle cytology natin, so nakakuha ka ng sample dyan, usually fluid ang sample natin dyan. So, nakakuha ka na ng fluid, then dito na papasok yung sediment cytology. So, sa sediment cytology, the sample is collected and mixed with fixative taking in a centrifuge tube and is centrifuge. The sediment is used for screening. So, kung fluid po ang sample natin, kailangan natin yung i-centri para yung sediment, yun po yung i-examine po ng pathologist natin. Okay? So, pag centri, i-decant mo, then kukunin po itong, ayan, itong sediment na to. Okay? Ay, yan, yung sediment na yan. Tapos, meron, tsaka mo yun gagawin, or yung sediment na yun gagawin natin, i-smear po natin. So, sa smearing, meron tayong mga different methods. Okay, meron tayong different method for smear preparation. Ang una-una dyan, streaking, spreading, touch preparation, and impression. And last, yung pull apart natin. Okay. So, ito po yung ating mga ginagamit sa cytopathology natin. So, we have the centrifuge or cytocentrifuge ang tawag dyan. Okay. Itong nasa gitna, ito, ayan. Ito. Ito po. Wait lang. Okay, ito. Ayan. Pagkatapos mo isentry, no? Pagkatapos natin isentry dito, ang mangyayari dyan, magiging ganito. Pero, yan. Okay? So, pag meron na kasi or dito, masyado ng high-tech sa sa cytopathology natin. Pag dinikant mo yan, tapos ang natira dyan is sediment na lang. Itong sediment natin, ilalagay mo na yan dito, which is ang tawag is cytospin. Okay, cytospin po. Okay, cytospin. Sa cytospin, may mga cubette dyan. Ayan, itong mga makikita nyo maliliit na yan. Ilalagay mo po dyan yung sediment. Okay, pag nilagay mo dyan yung sediment, para lang din siyang centrifuge, may filter po siya dyan. Ito, may filter dito. Pagkatapos niyan, may filter din, merong slide dun sa likod. No? Habang umiikot yan, kasi parang centrifuge din siya, pinifilter niya na po yan, yung sediment. Then, kapag filter, pagtapos ng centrifuge,
meron na po doon sa slide na ganito ang itsura. Yan. Ganun po ka-high-tech doon sa cytopathology natin. Kapag sinentry mo yon, pag sinentry mo yung sediment, i-filter yan, tapos ang product o yung na-filter na sediment po, mapupunta yan sa slides. Tapos yung slide, yun na yung gagawin mo. Next step mo dun is i-stain mo na siya. Then yun na yung babasahin ni pathologist. Okay? Yun yung sa sediment cytology natin. So, meron tayong mga different, di ba? Meron tayong different method for smearing. So, we have streaking. Sa streaking, ito lang po ang itsura niya. Ayan. Yan lang. Okay? Streak mo lang po siya ng paganto ang itsura. Next natin, we have spreading. Ito po ang spreading. Para ka lang nag-gram stain. Pero, dahil hindi pa kayo nag-gram stain, I think di pa kayo nag-gram stain. Ay, nag-gram stain na ata kayo. So, di ba, kukuha kayo ng bacteria, then, yun. NSS, kukuha ng bacteria, then spread nyo lang. Yun yung spreading na tinatawag. Okay? Tapos, pag air dry, tsaka i-stain. So, ganun lang. Ang touch preparation po. Yung touch preparation na tinatawag. Okay? The touch preparation, a touch preparation is made by holding the biopsy plug. Ito na po yun. With a forceps and touching the plug to one or more clean slide in several places. So, ito si touch preparation. Ayan, ito yung nakikita natin sa monitor, no? Kukuha si pathologist. Kukuha si pathologist ng infected tissue or abnormal tissue. Then, if-filter niya muna or tatanggalin niya po muna yung mga blood. Ayan, iba-blot niya muna para matanggal yung blood. Then, next po natin yan, itatouch lang mismo sa slide. Okay? Touch lang. Dadap mo lang ng usually 3 beses. Dulo, dulo, and gitna. Okay? Okay, yun, dulo, dulo, and gitna. Okay? Pag dab, i-air dry, then saka mo siya ganun lang po yung touch preparation. Ayan si touch preparation for rapid diagnosis. No, kapag medyo tinatamad or kailangan na talaga ng resulta, hindi na kayang mag-staining, mag-fixative, and mag-dealcoholization or mag-clearing. Yan po ang ginagawa kasi for rapid diagnostic nga po siya. Eto, dadab mo lang siya. Then, last is the pull apart. Pull apart fluid lang din po or yung sediment natin, drop ng konting sediment, then push ng konti yung bali 2 slide ang gagamitin nyo dyan. Una, yung paglalagyan nyo ng slide, then next, yung dadrapan nyo. I mean, yung unang slide, yun yung may drop ng sediment. Next po, yun yung pang-push natin, like this. Like this, then, ihihilain siya in different direction. Kaya siya pull apart. Then, meron ka ng 2 specimen na pwedeng i-stain. Under niyang pull apart, para itong nasa baba, yan yung parang spreading din po. Yan. I mean, ito ang makikita mo sa una, ito, para din kasi siyang spreading. Now, idadrop mo din, i-spread. Pero ito po, ayan, 2 specimen ang makikita mo sa pull apart. Okay? Nagets ba kung paano gawin ang mga method ng smear preparation? Nagets ba? Okay. So, meron tayong specimen receiving. Again, sinabi ko na kanina sa histopathology natin, ang manner of receiving natin sa cytopathology, same lang sa manner na receiving ng histopathology, which means kailangan may requisition form. Again, sa requisition form serve as a communication sa pathologist and sa physician natin. So, same lang sa turnover of result.
Yung 24 hours, it varies, no? It varies doon po sa institution. Okay? Depende po yan sa institution, sa protocol ng isang institution, kung kailan ang turnover of report. And again, same lang din po, meron siyang tatlong kopya for doctor, for patient, and for laboratory file. And meron tayong retention time. Sa retention time, kanina merong specimen niya which is tissue. Ito sa cytopathology, ang specimen na cell or yung mga serum or yung other body fluids natin. And kapag ganyan na fluid, usually hours lang po ang retention time niya. Okay, specimen niya, serum and other body fluid for 48 hours. And same lang po ang requisition for form for 2 hours. For 2 years, sorry. For 2 years. And ang cell block natin or parang tissue block natin or paraffin block natin is 3 to 10 years naman po. Pathology slide. Again, indefinite and situation na, hindi na kayang basahin ng pathologist, then itatapon na po. Kaya siya indefinite or indefinite yung pathology slides natin. So we have specimen processing po, no? Same lang naman. Fixation, pero kasi kailangan mo pa siya again. Fixation, staining, mounting, and labeling. Meron tayong mga procedure or meron tayong mga stain na hindi na, especially in cytology, na parang pang mabilisan lang. Pag air dry, pwede mo na siyang i-stain agad, hindi na kailangan i-fix or kailangan mo lang siya i-fix. Siyempre, i-fix kaya importante ng fixation kasi para ma-preserve yung tissue natin. So, pag fixation, then staining na. Unlike kay histopathology, di ba, ang dami niya pang ginagawa. Kailangan niya pang i-dehydrate, tanggalin yung water, i-clearing, kailangan pa ipa-transparent yung tissue bago mag-staining. Diba? Ang dami niya process. Unlike kay cytology, pagkatapos mong i-fix, kasi meron na tayong stain na binibili sa market na may fixative na, tapos diretso na. Fixative, then stain mo na siya. So, kung anong gamit na product ng ibang ibang section or ibang institution. Okay, staining, mounting, and labeling lang. Okay, so yan lang usually yung specimen processing for cytopathology natin. So next natin, meron tayo dito. So, ano na lang, para mamanin nyo kung paano po yung cytopathology natin. Siya panoorin nyo na lang. Nag-i-echo kasi. Ayan yung fine needle aspiration. So, example lang yan. Wala talaga siyang specimen. So, ipo-push mo lang siya. Okay, push mo lang yung mga specimen. Okay, then mo i-smear. Yung smearing na gamit niya is parang nagba-blood smear lang tayo. Pero hindi siya okay lang kahit hindi ganong perfect. Unlike kasi sa smearing po natin or blood smear, kailangan maayos yung smearing kasi for the distribution of blood or ng component natin. Ayan yung fine needle aspiration. Next nyan is
or sediment naman. Okay, yan yung sinentry na ita-transfer mo lang, then yung may sediment, yung natira. Okay, air dry na. So, halimbawa yan yung sample. Direct na air dry na din, diretso staining. So, need i-heat fix. Yan yung stain na sinasabi ko na meron na silang product. Okay, so yan yung fixative. Clear lang. Yung tawag sa stain na yan, parang deep quick. Deep quick lang. Parang deep lang din, tapos na. Yan. Tapos, usually parang AUC yan. AUC. And yung last is parang methylene blue. Yan. Then, next yan. So, yun lang. Pa-flood lang natin ng water. So, kailangan mabagal na daloy ng tubig lang para hindi ma-wash out po yung sample natin o yung in-stain natin. Then, yun lang. Yun lang for cytopathology natin. Diba? Para mas mabilis compare po sa histopathology natin na sobrang daming process. Then kapag nagkamali ka, napatagal mo yung ibang process sa histopathology, no, pag tumagal yun ng
Kasi I think may mga specific times lang tayo dyan. Kapag tumagal, nagiging brittle yung tissue natin. So, ang hirap na siyang i-microtome. So, unlike dito, i-air dry mo lang, heat fix, then stain. Ang pinaka ano lang po dito is yung pag na-wash out. Diba? Pero mas madali po ang procedure or process nito compared kay histopathology. Okay, so yun lang for cytopathology natin. We have cytogenetics. So, same lang. Pinagkaiba lang na ito, may gene. So, genes po ang ina-examine natin dito na itinetest po natin. So, cytogenetics, a branch of genetics that is, wait lang. Wait lang.
Okay, next natin, sorry medyo ano yung background. Next natin, we have cytogenetics again. Genes po ang dinedetermine or in-study natin dito. Unlike sa histopathology, we have tissue, cytopathology, we have cells. Ngayon, cytogenetic genes ang kailangan or ang dinedetect po natin dito. So, history lang regarding kay cytogenetics. Cytogenetics a branch of genetics that is concerned with how the chromosome relate to cell behavior, particularly to their behavior during mitosis and meiosis. We have history, madami tayong mga person na nag-aral regarding sa cytogenetics. So, una-una si Carl Wilhelm von Nageli. Ano ang ginawa niya? First observe yung chromosome sa plant cell in 1842. Next, we have Walter Fleming discover yung mitosis. And si Heinrich Wilhelm Gottfried naman von Waldeier coined the term chromosome. And next, we have Levitsky defined the karyotype as the phenotypic appearance of the somatic chromosome. Hans von Winnewarter reported 47 chromosome daw sa spermatogonia, sa sperm natin, or sa sperm ng mga lalaki, and 48 in oogonia. We have Theophilus Painter was not certain whether the diploid number of man was 46 or 48, and he correctly insisted on a man having an XX and XY system. And last, it took until 1956 until it became generally accepted that the karyotype of man included only 46 chromosome. 46 chromosome or 23 pairs. Okay? Kasama na po dyan yung genes na dinedetermine whether female or male. Okay?
Okay, next natin, karyotyping. Sorry kung medyo anta. Karyotyping is a karyotype is the number and appearance of chromosome in the nucleus of eukaryotic cell. The term is also used to complete set of chromosome in a species or an individual organism and for a test that detect this complement or measure the number. So sa karyotyping, ito po yung test. Okay, it is the test to examine chromosome in a sample of cells. So, dun din, ang karyotyping also, dito din determine kung complete ba ang isang set ng chromosome. And also, dito din po ginagawa yung pag-measure. Okay, mini-measure niya yung size and yung number nung chromosome natin. Dito natin malalaman kung meron ba tayong defect, okay? Meron tayong abnormalities or defect in development, okay? This test can help identify genetic problem as the cause of disorder or disease. So, this is also used to identify yung chromosome abnormalities of the cause of malformation or disease. So again, sa karyotyping, dito natin malalaman or ito yung tinetest natin to determine kung meron ba tayo genetic problem, genetic disorder, or meron tayong mga chromosome abnormalities. And meron tayong tinatawag na condition or meron tayong condition na in which the chromosome number in the cell, it's not a typical number for the species. And this will give rise to a chromosome abnormality such as extra chromosome or one or more chromosome loss. So this condition, it is called aneuploidy. 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 Ayan. Again, si aneuploidy, it is the condition in which the chromosome number in the cell is not the typical number of the species. Bakit? Kasi ito nga yung nagbibigay sa atin, ng chromosome abnormality in condition na meron tayong extra chromosome, okay? Meron tayong extra chromosome or meron tayong one or more chromosome loss. Yan yung condition ni aneuploidy. And also, the abnormalities in chromosome number, usually, yan yung nagkukos nga po ng defect in development. Okay, mga chromosome abnormalities natin, usually, nagkukos ng defect in development. And we have example dito sa ating genetic disorder or dito sa ating cytogenetics. Next natin, ang example natin, we have Down syndrome. Down syndrome or trisomy 21, which means may extra chromosome ka sa chromosome 21. Okay? Trisomy 21 and Turner syndrome, which is mean na meron kang missing na isang X doon sa, especially sa mga female. Sa female po, we have 2X, di ba? 2X. So, kapag may Turner syndrome ka, isa lang po ang X na present sa inyo. Turner syndrome ang tawag doon. Okay, so next natin. Ayan, ito po yung mga healthy female karyotype. Meron tayong 23 pairs of chromosome or 46 chromosome. Okay, so panoorin na po muna natin.
Numerical alterations. Okay? 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 Okay, next natin. Malapit na tayo, no? Next natin. Okay, next natin we have specimen processing.
Okay, sa specimen processing, ano ginagamit natin? Using cell in culture, pretreating cell in hypotonic solution, which swell them and spread the chromosome, arresting mitosis in metaphase by a solution of colicin, squashing the preparation on the slide, forcing the chromosome into a single plane, cutting off a photomicrograph, and arranging the result in a indisputable karyogram. So, dito sa specimen processing natin, usually po kasi, ang ginagamit na dati dyan, high-tech na. Okay? So, sa specimen sample mo, ilalagay mo lang siya sa isang machine, then makikita mo na sa monitor yung mga chromosome po natin. And makikita mo yung mga defect or meron ba siyang may pitit, di ba? May mga maliliit or medyo may normal na chromosome. So, ganun lang po ang usually yung specimen processing natin. Okay, and next we have retention time. Sa retention time, we have cytogenetics slide 3 years. Yan na po ang importante po sa atin, no? Sa kapag tissue, cells, and genes na po ang pinag-uusapan, yung mga sample po natin kailangan matagal matagal po. Okay, syempre kapag gustong i-confirm, dapat within 3 years, nandiyan pa po yung cytogenetic slide natin. Cytogenetic diagnostic images, ibig sabihin yung nakita nyo kanina sa monitor, dapat within 20 years, nandun pa po siya. And cytogenetic reports, 20 years din po. Syempre kasi, simula yan this is genetic disorder, masyadong ano po ang genetic disorder natin, masyadong komplikado regarding sa genetics natin. Okay, syempre, doon natin makikita kung yung na-detect po ba nung bata pa yung pasyente is nakikita nung habang lumalaki siya. Kaya dapat ang cytogenetic reports natin, 20 years dapat nandiyan pa po. Okay? So, may any question regarding sa discussion natin ngayon? May tanong po ba kayo? May tanong po ba kayo ngayon? Any question? Okay, so ngayon kung wala namang question, yung mga hindi ko natawag sa attendance kanina, please